ba ang batas ay batas? Ewan ko, mapapailing ka na lang na hindi sana nakulong daw o inaresto si Pangulong Duterte kung naging mabait lamang siya kay BBM. Well, actually, Rodrigo Duterte could have been saved from being arrested by the ICC kung naging mabuti lang siya kay BBM. Teka muna, kailan ba naging depende sa pagiging mabait mo sa presidente yung pagpapatupad ng batas? Hindi ba ang batas ay batas? Opo. Eh di parang inamin na rin nung nagsabi noon na kaya pinakulong siya kasi hindi siya kakampi. Galit siya o hindi siya kakampi o di kinonfirm niya na di bengansa lang yun. Di ba? Yun ang mga tirada minsan. These things could have been avoided had he been good to BBM. Araw-araw ba naman yung tawaging bangag, adik? Diba? Ay, kamali lang. Mabait ako sa presidente. Hindi ako pwedeng ipakulong. Kung nagkasala, ipakukulong. Kung hindi dapat ikulong, kahit salbahe ka sa presidente, kay mabait ka sa presidente, hindi ka dapat ikulong. At may batas di ba? Diniscuss na nga natin yun. Opo. Grupo kami na, yun ang pag-uusapan lang naman. Opo. Na, yung sa United Nations, kasi natutuwa ako doon sa sabi ng iba eto talaga, ewan ko, mapapailing ka na lang na hindi sana nakulong daw o inaresto si Pangulong Duterte kung naging mabait lamang siya kay BBM. Well, actually, Rodrigo Duterte could have been saved from being arrested by the ICC kung naging mabuti lang siya kay BBM. Kasi ang pwede naman gawin ng administrasyon noon, this was my suggestion kasuhan natin ng ibang kaso, ng murder na premeditated murder, etc., etc., yung wala ring bail. For him to be tried here in the for Philippines. Him to be tried here. So that when we acquire jurisdiction over his person, then he cannot be brought out. Kasi sasabihin natin, meron siya pa na nagutang dito. Hindi, ikulong natin sa veterans doon sa presidential suite. Kung umaga, mag-golf siya doon, mag-swimming siya doon, o pasyal-pasyal siya doon, o kaya magpaalam siya, magpapacheck up, dadalhin sa St. Luke's, tapos mamasyal sa mall. Or kaya, pwede naman na ma-house arrest siya sa Davao, doon sa kanyang farm. Or pwede niyang hiramin yung farm ni Erap. No, napakaganda doon sa Tanay. O yung wheelchair daw, kasi mayroong presidential wheelchair na yun. Sino din yata galing yung joke na yan? This actually, these things could have been avoided had he been good to BBM. Araw-araw ba naman yung tawaging bangag, adik? Teka muna, kailan ba naging salbahe? Hindi. Kailan ba naging depende sa pagiging mabait mo sa presidente yung pagpapatupad ng batas? Hindi ba ang batas ay batas? Opo. Eh di parang inamin na rin nung nagsabi noon na kaya pinakulong siya kasi hindi siya kakampi. Galit siya o hindi siya kakampi o di kinonfirm niya na di bengansa lang yun. Di ba? Yun ang mga tirada minsan. Ay, kamali lang. Mabait ako sa presidente. Hindi ako pwedeng ipakulong. Kung nagkasala, ipakukulong. Kung hindi dapat ikulong, kahit salbahe ka sa presidente, kay mabait ka sa presidente, hindi ka dapat ikulong. At may batas di ba? Diniscuss na nga natin yun. Opo. Kaya nga nag-resign Kaya hayaan mo na siyang mag-resign. Hindi naman yun ang bigger picture Ay, di ba? Si General Torre ay isang pawn. Torre pero pawn, di ba? Di ba sa chess ang Torre, yung rook. Pero sila. pawn. Hindi, ibig sabihin, ano lang yan following orders lang yan. At siguro na-realize niya na may problema. At may problema. Attorney, bait mo kay Torre Hindi, naiintindihan ko yan. Sige na nga. Kasi galing din ako sa gobyerno. Pag inutos sa'yo, as a good soldier, you must obey. Diba? Sabi nga doon sa charge of the Light Brigade, theirs is not to reason why. Theirs is just to do and die. Bakit may adlib siya, attorney? May adlib siya. Hihilahin ko yan. Hindi naman kasama yun sa order. Alam mo, nasa sa kanya na yun. Alam mo, ang magdadala naman lahat niya ay ikaw Hindi naman ibang tao. Kung gano'n ang ugali mo, hayaan mo na. Kasi hindi ang may kasalanan talaga rito, katulad ng sinabi ko kahapon, yung commander-in-chief. Pero nandyan na yan. May mga legal remedies naman kasi may mga gusto magdemanda, may mga lumalapit sa akin. Eto, yun nga, napag-uusapan lang namin, sinusuri namin ano ba yung mga sinasabing crimes against humanity. Kasi alam mo, sira talaga ang ulo nitong mga sinasabi natin, yung mga leftist.
na sovereignty, tayo ay dapat may kasarinlan, hindi tayo sumusunod sa mga banyaga, no to US imperialism, di ba? O pagkatapos Ginawa. nang himasok yung taga-ibang bansa rito, tuwan-tuwa sila. Di mga sirang ulo. Nakalimutan nila ito. Wala yung mga yan. Kasi, alam mo, yung mga yan, hindi naman totoong, yung sina Teddy Casino, yan para sa mga masa. O bakit? Elitista yan Sa Lasal nag-aaral yung mga anak niyan pa-English yung mga anak niyan. May mga cookies pa, may mga camping pa. Pinagluloko tayo niyan. Sino yun? Yung cute na... Ano yun? Yung cute na... Hindi, cute siya Nakalimutan ko yung pangalan Yung cute na, yung kanyang pwesto ngayon ay na kay Raul Manuel. Na si Raul Manuel cute din Di ba kabataan? Cute din si Raul Manuel. Yun yung dating sa kabataan. Sino yun? Hanapin mo nga. Matanda na ako yung cute, yung babae. Ay. Si Raul Manuel cute din naman. Nakakata-cute. Oo. Na-distract si Wenner. Walang sound effects Lagot. Walang sound effects yung punchline ko Anyway, wala yan mga hipokrito yan. Yung mga yan, namamatay yung mga estudyante, nagre-recruit sila ng mga estudyante para makipagpatay sa mga sundalo sila, pabaka-bakasyon sa Europa, yung kapatid nila nag-aaral sa Europa. Yun ano ba yun? Yung may bigote, anong pangalan nun? Yung mukhang kontrabida sa pelikula. Sino yun? Sarate. Sa abroad nag-aaral ang anak nun. Pagkatapos, makamasa, pinagluluko tayo ng mga yan Anyway, eto ba, pinagluluko tayo. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, may problema dyan. Dyan yung nakikita kung dapat talaga na tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute kasi talagang ang daming criticism dyan sa ICC. Ito ay ginagagamit kasi sa politika. At ang dami na nagsasabing na we-weaponize yung ICC laban sa mga tao na pinupolitika. Okay, ito mo to kung babasahin nyo yung Rome Statute, ito ang sinasabing crimes against humanity. Okay. At para maintindihan ng mga tao ng bayan, ay ating isasalin sa wikang Pilipino. Kasi hindi naman lahat abogado. Take it away. Kami lang namang nagmasasabarang abogado at si honorary from Google University, si Dan Fernandez. Okay. Salamat ka sa akin, Dan. Nangungulelan ka na sa survey. Binabanggit ko pangalan mo, sumisikat ka, at least naaalala ka ng mga tao. But for the wrong reason. So, eto ang requirements. Article 7 paragraph 1 ng Rome Statute. Ito yung charter ng ICC. Opo. A widespread or systematic attack against a civilian population. Malawakan at sistematikong pag-atake sa isang populasyon, sa buong populasyon. Hindi lamang sa pinili ng mga tao. Okay. A state or organizational policy directing the attack. Merong polisiya, opisyal na policy ang estado na isang partikular na segment ng population o isang buong populasyon. Halimbawa, isang religious group o tribo. O acts such as murder, extermination, or torture. Pagpatay, pagpuksa, yung pagpapahirap, torture. Ito yung mga example, yung sa Darfur, yung Rwandan genocide. Sa Rwanda, yung gobyerno pinagpapapatay yung miyembro ng isang tribo dahil lamang sila ay miyembro ng tribong yun. Alam natin yan, di ba? Yung tribo na yun, whether ikaw ay may kasalanan o wala, basta ikaw ay miyembro ng tribo na yun, yari ka, papatayin ka. Ang pinakamaganda example na makaka-relate ng lahat doon ng panahon ng Germany. Di ba? Basta ikaw ay Hudyo, kaya may kasalanan ka o wala, ikaw ay pinapadala sa mga kulungan at doon ka namamatay ng gutom sa pagpapahirap, forced labor, etc. Dahil ikaw lamang ay Hudyo o miyembro ng tribo. O sa Malaysia, natatandaan nyo, nagkaroon ng parang
hate crimes sa mga Chinese. Mga Chinese ka. Basta Chinese ka. Binubugbog ka, pinapatay ka. Pero wala namang state policy na nakita. In fact, pinigil ng state. Yan. Ganun po yan. Dahil ikaw ay miyembro lamang ng isang relihiyon o isang ethnic group. Yun po ang crimes against humanity.